yung hamon ng ating Pangulo ngayon sa China, mga kababayan. May mga nagsasabi, umuurong na ba ang yagballs ng ating Pangulo? Sa akin ho, hindi, mga kababayan. Sa akin ho, ang nakikita ko dito, talagang mas pinatapang na Pangulong Bongbong Marcos itong humaharap po sa krisis o sa problemang iniwanan ng mga Duterte, mga bossing. At ito ha, take note, rektahan pong sinabi ng ating Pangulo, mga bossing. Hindi kagaya nung dating Pangulo, nung kampo nila Roque, may gentleman's agreement daw, secret agreement daw. O di ho ba, mga bossing? May status quo, secret agreement. Hindi ho kagaya ito, mga kababayan, nung sinasabi ni Roque. Kumusta na kaya si Roque? No? Naaawa din ako doon sa mamang yun. Hanggang ngayon po, napasubo, mga kababayan, sa sitwasyon na kanyang kinalalagakan ngayon. Roque, napasubo, no? Sa Kongreso. Kaya, nagtatago. Anyway, hindi po ito kagaya nung sinasabi ni Roque na nung panahon ho nila, mga kababayan, gagawin nila yung BRP Sierra Madre, pero patago at palihim nilang ipapasok yung mga materyales para lang maipasok at hindi mahalata ng China. Di ba po, barko natin yan? Di ba po, tayo ang nagmamayari dyan? Di ba po, tayo ang may pinaglalaban dyan sa pinagpupwestuhan yan? Bakit ganun? Bakit Bakit patago yung kanilang ginagawa? Nasisi pa ang ating Pangulo kasi naman itong administrasyon na to hindi marunong dumiskarte. Hayagang ipinapakita o ipinapasok yung mga materyales na pang-kumpone ng BRP Sierra Madre. Di ba ho dapat ganoon, mga boss? No? Dahil alam mo na ikaw ang may karapatan, di ba dapat wala kang pakialam. Ano naman kung nakita nyo na nagpapasok kami ng materyales dito. Ano naman kung nakita nyo na kinukumpuni namin itong itong barko namin. Di ba ho dapat ganon? Tapos, kaya dyan ho, mga kababayan, naputol yung paulit-ulit nilang sinasabi na weak president si Bongbong Marcos, mahinang presidente si PBBM. Kasi ho, mas napapatunayan, mga kababayan, na weak po yung isa, yung dati. Dahil hindi man lang niya inaksyonan ang West Philippine Sea, samantalang siya na mismo yung may hawak ng pagkakapanalo natin sa UNCLOS, mga boss. Saktong pagbaba ni Pinoy na ipanalo yung sa UNCLOS. Sakto naman pagpalit ng presidente. Sasabihin na lang, eto panalo na kami. Kami na ang may karapatan dito. Paano yan? Alisan na kayo dyan. Hindi pa ginawa. Kung nung panahon na yon, mga kababayan, mismong inaksyonan agad at hindi sinabi pampunas ng wet packs, yung papel na yon, tapon lang sa basurahan, tubig lang yung pinaglalaban. Malamang ho, mga bossing, buong mundo maging kakampi natin at irerespeto ng buong mundo yun. Kaso wala nga ho. Chuchu lang tayo, no? Sa mga China nung panahon na yun. Biruin mo, bumabalandra sa mga kalsada natin, yung malalaking mga tarpaulin. Kasing lalaki ho nito, wait lang pakita ko lang. Kasing lalaki ho ng mga ganyang tarpaulin, yung ganyan. Ulitin ko lang ho, ito po ay kaganapan sa EDSA. Meron pong umattend na 4 na 5 na tagahawak ng tarpaulin, tapos may nagsasalita sa harap, tapos yung mga 7 o 8 yata, vlogger. Ganyang kalalaki. Province of China nakasulat. Nung panahon ho yun ng dating Pangulong Duterte, mga bossing. Yan, sinasabi ko sa inyo. Kala nyo, nagpe-fake news ako 1, 2, 3, 4, 5 sa ilalim. Tapos mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga vlogger. Tapos may isang nagsasalita. Di ba? Basahin natin ngayon ang Pangulo. No, dahil po ito hindi magiging katanggap-tanggap para sa mga DDS, mga kababayan. Rektahan po ito, na sinasabi ng Pangulo na let's make a deal with China. Hindi po ito yung secret deal
mga kababayan. Tapusin nyo na, no? Stop claiming our territory. Tapusin nyo na yung pangangamkam ninyo ng aming teritoryo. Rektahan pong sinasabi yan. Tapusin nyo, stop harassing our fishermen and let them have a living. Yung dating Pangulo, yung ating mga mangingisda, o sige, nakakakuha ng malalaking isda, tsaka yung mga ibang maliliit, sampa naman ho yung mga Chinese Coast Guard. No? Mamimili. Oy, ang laki nito ah. Masarap to ah. Kuha. Kuha. O tapos, ano kapalit? Yosi, alak. O, nakarating sa dating Pangulong Duterte. Yung mga ganyan, barter yan. Palitan ng produkto yan. Biruin mo, no? Yung lilibuhin na mga isda, yung masasarap na mga isda, kapalit. Yosi. Kapalit, ano? Alak. O, nasira. Nasira pa yung ano? Nasira pa yung kalusugan ng ating mangingisda. Di ba? Sino ngayon ang weak president? Lalo na ho kapag kapaglaban at pagtatanggol sa ating karapatan sa mga teritoryo natin. Kaya nga ho di ba? Kung babalikan natin yung nag-comment kanina, si Paring Bisaya natin, sabi ko, eto lang yata yung Bisaya na duwag. No? Dahil po ang mga kabisayaan, mga bossing, talaga pong matatapang yung mga yan. At handa po na magbuwis ng buhay para sa ating sariling bayan. Kung matatandaan nyo mga kababayan, yung ating mga mga ninuno, anong ginawa? Utang natin sa kanila kung bakit po tayo namumuhay ng malaya ngayon. Bakit to? Ibinuwis nila ang kanilang buhay para po paglaban doon sa mga gustong sumakop sa ating bayan. Ano? Ano ba mangyayari kapag yung mga ninuno natin nategi sa sa paglaban doon sa mga mananakop? Wala na din silang mapapakinabangan Pero ang iniisip po nila mga bossing, para po doon sa mga susunod na henerasyon. At yung mga henerasyon na yon, tayo po, kaya malaya tayo. Di ba? Sabi ni Pambansang Nanay Survivor 379, mas matapang kaming Ilocano, si General Luna. Kapag ka nagpapa-shoutout si Pambansang Nanay, minsan nanginginig na ho ako. Kailangan shoutout ko na to. Di ba? Tapos maririnig ho natin doon sa mga DDS, kayo na yung mauna doon Kayo na yung lumabas doon sa sa digmaan pag nangyari yan. Wala na ho, mga kababayan. No? Etong henerasyon natin, nako, dito ho yata maraming duwag at hindi kayang ipagtanggol. Isipin nyo na lang, imagine ninyo, no? Na kapag hindi natin ipinagtanggol ang ating bayan, ayan, nakikita nyo na ang China, yung mga barko nila talagang lumalagpas na sa teritoryo natin. Pinapasok na tayo. Isipin nyo na lang, pag hindi nyo ginawang ipagtanggol ang ating bayan, yung mga kaapu-apuhan nyo, yung mga apo ninyo, baka kinukutusan na lang ng mga Chinese, sinisipa na lang ng mga Chinese. Magiging na lang tayo, alipin na lang tayo. At hindi po tayo papayag ng ganun, mga bossing. Ang Andres Bonifacio na palaging sinasabi o binabanggit ni Robin Padilla, lumaban po yun, nanggulok ang kanilang panlaban. No? Ang kalaban nila, puro mahahaba po ang kanilang mga hawak. Pero anong ginawa? Para sa susunod na henerasyon, ipaglaban natin ang Pilipinas. Ginagamit pa nila si Andres Bonifacio. Parang alaws naman po silang bayag. Diba? Yan ang gusto ng ating Pangulo. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boat. Yung pagbangga at yung pagsira sa ating mga barko. No? Stop water cannoning our people. Alam nyo yan. Diba? Tapos sasabihin nila, matapang ang dating Pangulong Duterte. Mga DDS, matapang. Tapos kapag ginaganyan na, wala na. Wag na tayong lumaban dyan. Kulang naman tayo
ng panlaban sa mga yan. Stop firing laser at us and stop aggressive and coercive behavior and I'll return the Typhoon missile. Oh, di ba, mga kababayan? Tigilan niyo yung mga yan. Kasi umiiyak ang China, mga kababayan. Bakit daw ang Pilipinas maglalagay ng Typhoon missile? Biruin mo depensa natin yun. Teritoryo natin ang papangalagaan, no? Depensa ng Pilipinas, makakarinig ka sa China. Bakit kayo maglalagay ng ganyan? Oh. Pinapainit nyo ang usaping West Philippine Sea, etc., etc. Samantalang ho sila, mga kababayan, padala ho ng padala. Lumalagpas sa ating mga teritoryo. No? Tapos tayo yung sasabihin, bakit kayo tayo yung papakialaman na yung depensa natin? Bakit kayo maglalagay ng ganyang missile sa inyong bansa? Bansa natin yun, ha? Oh. Di ba? Rekta ang ating Pangulo. Tigilan nyo yung pangaharas sa amin, tigilan ninyo yung mga pangaharas sa aming mga mangingisda, tigilan nyo yung pagpasok sa aming mga teritoryo, sige, ibabalik ko yung Typhoon missile. Pero kapag hindi nyo tinigilan, tuloy. Di ba? Narinig ho ba natin sa dating Pangulong Duterte yung mga ganitong pagtatanggol sa ating bayan noon? Bayan? Ang narinig ho natin sa dating Pangulong Duterte nung mga panahon na iyon, mga bossing, pupunta ako. Election yan, ha? Election. Actually, umamin din siya. No? Sinabi niya, para naman kayong mga bugok, alam nyo, election yun. Kaya nasasabi yung mga ganon. Election. Pupunta ako diyan sa West Philippine Sea, itatara ko ang bandila ng Pilipinas. Hindi po naman literal nating hinahanap yung nasan yung pagje-jetski ni Duterte. Ibig ko kasing sabihin nun, mga kababayan, ang pagtatanggol sa ating bayan, pero hindi ho natin nakita yun. Ang nakita lang ho natin, mga bossing, naging sunod-sunuran tayo sa China. Nung panahon niya, yes, tama ang mga DDS, tahimik ang usaping West Philippine Sea. Bakit? Kasi po nakasunod lang tayo sa kanila no? Parang yung Pilipinas, gano'n lang. Hihintayin lang kung ano sasabihin ni Xi Jinping. Ano sasabihin? O sige po, susunod kami sa inyo. Kaya tahimik. Ngayon po, umaalma ang ating Pangulo. Ipinaglalaban ang karapatan natin, mga bossing. Kaya may mga ganyan, no? May mga ganyang sagutan. Kaya mayroong mainit na pinag-uusapan o mainit na bangayan dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Rekta ho yan. Sige, tigil nyo lahat yan. Ibabalik ko yung Typhoon missile. Pero pagka hindi kayo tumigil, tuloy ang Typhoon missile.